Welcome to our podcast channel. And for the first time in history, wow, first time in history, sa podcast channel natin ay magkakaroon tayo ng guesting. Yes. This will be a very special episode for 2025 dahil first is magkakaroon tayo ng guest for the first time. And second is, ang guest natin ay one of my besties. Girl bestie. So, without further ado, ipapakilala natin. Drum roll, please. Miss Anjo! Annyeong! Hi, how are you, anak? Hello, mami. Long time no see. Yes, it's been a while. So first of all, hopefully nakita nyo kami. Kasi hindi ko kayo nakikita. Anyway, so first of all, pakilala ko muna si Ma'am. Mami ang tawagan ko sa kanya. And anak ang tawag niya sa akin. Pero hindi kami magkamag-anak. Hindi kami mag-ina. Ang background ng Mami anak natin. I think this one because of... It's been 15 years Yes. since we first met and became friends. Yes, 15 Diba? years na kaming friends. 15 years. Grabe. Diba December, roll-in date natin December. December 10 ba yun or January? January sa inyo. In December. Diba? December. Kaya nga. Pero yung Mami anak na tawagan na it's because dati, parang nauso yung parang family kiness. Diba, may tita True. pa ako. May ate din ako. True. Pero Pagkita. ang pinaka-source talaga nito, it's because there was this guy na crush mo Yes. na nakakatrabaho ng mami mo. Yes. Tapos yun yung parang code name natin sa kanya, like daddy. Yeah. Para hindi talaga malato pa na like, okay, ano pala. Di naman siya daddy actually, pero yun lang kinode name natin para di alam. Pero hindi masyadong obvious. Mga, ano pa, kami namin. Tapos syempre, bisita siya sa bahay, sa kusina ng mami niya. Nakikita niya yung crush niya doon. Tapos malapit lang naman yung office natin. So True. ako din pupunta din. So para hindi halata na, nandiyan si daddy. Yeah. So ganun, like, okay, anak. May mga ganong ganap, mga galawan, mga Yes. pinagbabawal na technique. Ano ang pinagkakabalahan mo ngayon, mama? Ano bang latest sa'yo? Ayun, nag-explore ng social media, nag-TikTok live, Podcaster na rin pala siya. video Right? podcast. Podcaster. Oo. Pero wala pa akong channel kasi my audience is not in Spotify, it's in Facebook. And usually yung audience ko is nasa rank and file, hindi yung mga sa taas. So yung pinagkakabala ko. Aside from work, so yun, extracurricular ko. Something new. Aside from photo and video, which I usually do. Pero usually, ano ka din ba? HR ka din. HR manager ka pa. Yes, HR profession ko. But right now, I am working in admin. So, although I am working for an HR organization, actually, parang club siya ng mga HR practitioners, mga people managers, and then admin manager ako ng organization na yun. It's been, I think, 4 years na. Our venue, I used to work with creative, I used to work here sa CCG, Creative Cuisine Group. So, where we are Yung location. where we are eating now is one of their, services. As an HR, ano bang mga challenges ng mga HR manager? Marami. Number one challenge talaga is yung pag-strike ng balance between employer and employee. May politics din. And then yun, exercise of management prerogative, mga ganun-ganun. Yung mga conflict, may mga conflict din ba sa like sa kawayan ng Meron din. empleyado, Oo. mga kapit-kapit? Yeah, meron din. Meron ding mga ganyan. Oo, pinaglaban talaga yung mga kulang sa sahod, yung mga holiday pays nila. Pero, you cannot really see the conflict. Depende sa industry kung saan ka. Sa manufacturing, masyadong obvious yung conflict. But if you're like, for example, sa BPO, or kahit naman sa service industry, hindi yung harap-harapan yung conflict. Mafe-feel mo yung aura na may conflict.
Ilang taon ka ng HR? Ano, like HR talaga. Like, di ba, after our first company days, 11 years as HR. o di ba, 11. So, ano ba 11 yung years. rewarding tinesto mo dun sa as an HR? Rewarding. So far, in 11 years. Rewarding. Yung sa first job ko, rewarding yung feeling na makatulong ka sa mga candidates or yung mga applicants na makuha yung trabaho. Especially for the desperate ones na need talaga nila yung work. Kahit yung pagtulong mo sa pag-process ng ATM, ng mga rank and file employees, may excite sila sa first sahod nila. Feeling ko fulfilled na ako. Kasi, when you hire people, parang it's one less impoverished person in the world. Parang you give them the chance. Mm. Ikaw yung daan. Wow. Tulay? Daan? DPWH? O, pero at least hindi ghost ha. Legit. Yeah, and even on labor relations, like, may mga instances na you have cases na i-handle and these offenses are terminable offenses. Masakit sa puso. Hindi naman sa drama-drama, pero maluoy ka ba? Maluoy ka nga ka ng isa raman ka sayo, punta, yan na. Then, hindi mo sud ang imuhang judgment, ang imuhang pagka-HR kung unsa ba jud ka, na klase nga person. Would you give this person another chance? Would you set him or her as an example? Right now, you are like sort of giving advices, di ba, online. Parang yun yung Yeah. theme ng podcast mo. I think that's also a rewarding. Yes. May mga tao na mahiya or matakot mag-ask. They cannot confide in their HR, which should not be on top. So, it should not be like that. So, sa online na sila, magpapakonsult sa Nag-chat sila or nag-email sa mga questions nila. And then, marami namang nakaka-relate. And yun, ang dami namang questions and I cannot really answer them all. Muna tayo, mag-digress muna tayo from an HR manager sa pagiging podcaster, content creator. So, anong klaseng podcaster or content creator ka pa? Yun bang on the go or pinaplano mo talaga? Like, I started out as on the go. Like, shoot, and then mag-edit na lang after. Pero, I realized na, ang kapuya ba? Found comfort sa podcast na you can talk about anything, hindi ka na-pressure na may pa-effects ka pang ganun-ganun sa mga transitions mo. So, yun, I find comfort in it kasi nagdi-discuss ka, nag-educate ka ng mga persons. We would like to thank Etas and Brick and Creative Scene Group for our meal. Dili ni sponsored but amo aning gipalit. actually, itong parang may chika-chika itong area na to na Dabanawa will become parang food hub ng Cebu daw. Kaya nga, I love this place. Gusto ko magtambay dito noon pa. Even before itong mga establishments nagturok, wala. This used to be just Converges na building and then sa tapat is Rustan Supermarket. Di ba nasa ano pa tayo first company natin? Tumambay tayo dito sa car mo. Yeah. Di ba? Oo. Naalala mo? Tapos first time ko doon nakapunta dito. Tahimik pa to dito, wala pa tong yan lang yung nakita niyo, yan lang yung nakita niyo. Tapos Converges. Kasi wala na yan doon. Maganda na siya actually noon. Parang tahimik lang tapos pero may mga ilaw na ganun. Parang ready na siya. Yes. So yun. Pero ngayon mas naging ano na. Parang natupad na yung pangarap nila as kung ano man yung development nila. Yes, very true. And I'm the type of HR na hindi ako basta-basta nag-hire. Nagsa-study ako sa vacancy. So, I will study bakit ganito yung qualifications ng role niya. Or ano yung personality na best fit para sa role and para sa team. Sa like mga job street, sa TV, or sa website. Kayo yung nagsusulat ng Yes. Kami yung requirement ng mga. Sige, uso pa ba ang biodata kayo? Or resume na ba? Or ano bang difference ng biodata at resume? biodata is ano lang naman, yung mabibili mo sa yung resume mo is, yun,
breakdown talaga ng ano mo, experiences, ng skills, achievements, lahat andun. Yung biodata is parang nag-fill out ka lang ng form. So, pwede And pa then- mag-apply tapos mag-submit ng biodata. There are people na nagsasubmit talaga ng biodata. And I understand naman. First time nila mag-apply, they use biodata kasi hindi nila alam ano yung resume. So, as long as na-provide yung details na need ko ma-check. Anyway, there are interview questions, tests, and sa pa. Corporate level kailangan nagbigay siya ng biodata. Off na ba yun? Like, hindi mo na siya No, hindi, never talaga naging off sa akin if people present me with just their biodata. okay lang yung biodata. Okay. Okay lang talaga yung How biodata. about the cover letter? No, sorry. For the, Sorry for those who put effort into their cover letters. There are recruiters na nagre-require talaga ng cover letters. But for me, hindi ako nagre-require ng cover letters. I will just skip the cover letter and just look into your experiences, your skills, yun sa minimum requirements kung pasok ka ba. pero sa mga VA, ang alam ko, they don't have cover letter, pero they have this video. Yeah. Parang they have to Yeah, take a they have video. they have to shoot a video. So, yun yung cover letter ng VA. Parang yun yung ang latest eh. When you start working, you'll be working your whole life. Correct. Tulad ko, I'm still working. I'm planning after nitong job ko ngayon, is mini retirement muna ako. Ay, magta 10 years ka na? Yes. Oh my God. Congrats, anak. Grabe ng pagtatrabaho. You deserve 15 it. years. You deserve it. Yan nga. Sinaisip ko na but for example, what if hindi ako makaabot ng retirement age? Ma-deads ka na, diba? So at least, nakatry na ako ng retirement before man ako na deads. Yeah. Diba? Which we don't know man True. Very the true. life. Very true. So ayun. Anong ma-advise mo sa person o sa people na want to Shift. shift? Like, for example, in my case, para sa mga hindi nakaalam, I'm an analyst. Pero what if gusto kong maging riskiness, so like somewhere working in risk, which I don't have any Experience on. experience pa. But willing to learn. Oo, pero ang feeling ko kasi pag yan, pag nag-shift ako, parang I need to go back sa paging associate, which is possible din naman. Pero, yun nga, ano bang ma-advise mo? Parang accept it. Yeah, totoo naman. If you're going to shift to another role, i-anticipate mo na babalik ka talaga sa square one and then work your way up. Because of course, you have to learn the rates, you have to learn the ropes. And hindi talaga pwede yung, Pag lateral na. oo. Hindi talaga yun pwede, especially when you're in a different role na masyadong or very different sa role mo ngayon. It's kind of hard, especially na mag-shift ka from BPO to a non-BPO industry. Culture shock ka because yun na, iba yung culture ng From BPO. experience. Iba yung culture ng BPO, iba yung culture ng non-BPO. Especially yung mga family-owned businesses. Yun. Very challenging. To me, overtime lang, it didn't matter na as long as yung pay ko is pataas ng pataas. Ako picky kahit sinasabi doon sa role ko na HR associate lang ako, nasa bottom lang ako ng HR. Pero yung pay naman is pang HR manager, why not? Sa bagay, kung ganun din naman. Pero pera lang din naman ang dahil, diba? At the end of the day. Kaya Sa bagay, yeah, you're right. Yeah, nawala na sa akin yung drive before na when I reach this, ganito, kapag ganito na yung role ko, I will find myself very successful now. It doesn't matter na sa akin kung ano yung title ng role ko as long as it pays the bills. Hindi na ako naghahabol ng HR role. At the Sa moment, panahon- hindi ka naghabol, no? Hindi ka na naghabol. Ma-notice natin na yung inahabol mo dati, yun na yung lumalapit. Mm, Right? Like, tulad ngayon, that's true. Totoo yan. Totoo yan. Yung hinahabol mo, if i-let go mo yun, kasi yun, parang ayaw mo na, Oo. nag-ano ka na, surrender ka. sila na yung hahabol sa'yo. Right now, di ba? Dati, I know na meron ka mga frustration natin na parang gusto ko talaga maging HR manager. Yeah. Ganon. Tapos later on,
yan, nag-HR manager ka, ganyan. Pero parang, mayroon ka parang hinahabol, right? Pero right now, look at you, nasa top ng mga HR managers ka na at nandun ka sa, kumbaga na sa umbrella mismo. Diba? Dati HR manager lang, ngayon nasa, kumbaga, nasa root ka talaga ng, Oo, nasa org na ako ng mga HR. ako personally, parang gusto ko din mag-shift and transfer ng other companies. Not because hindi ko gusto yung company ko current. So, yung current company ko, okay naman siya. Pero, Parang feeling mo hindi ka nag-grow, parang personally, I just want stagnant ka na. I want to experience other culture ng company, kasi di ba, you can, like, maano mo yung perspective, malawak yung perspective mo kung you are going to step on to that Yeah. different island or different land. Kasi kung puro ka lang, kumbaga theory lang, walang mangyayari. So ayun, kahit maganda naman yung current role ko, current job ko, kailangan kong i-shake ito para, for me to grow. Kasi tumatanda na rin ang person. Kailangan natin ng may masabi sa ating mga next generation na, ito na. My first to tell. True. And merong, parang I don't know if this is a myth, pero yung parang, if nagka-transfer ka daw ng job, like parang job hopping, Job hopping, is tataas daw yung, red flag, sahod. yung rate. Depende. Depende ba? Depende. There are times na ganun because I would consider myself one also na job hopper din ako because at that time hindi pa tinanggal yung contractualization. So, yun, mag-e-end yung contract ko. Like for example lang to, if I am earning 1,000 pesos in this company, mag-e-end yung contract ko, mag-apply ako in another company. So, yun, when I transfer to that company, maging 3,000 pesos na yung monthly ko and so on and so forth. So it's really up to you, kung ano yung gusto mo when you Yes. transfer. No? Kung if Yes. it's the work, it's the money. Siyempre, Yes. the money, of course, maghanap ka ng job na mas mataas pa sa current sahod. So yeah. So ayan, dumidilim na mga bebs. So, i-wrap up na muna natin ang ating podcast for next episode na naman ulit. Hopefully, next na episode. Dahil pa na there's more to come. Yes. Kasi akala ko talaga hindi mangyayari. Kasi one of my goals is 2025 as a podcaster is magkaroon ng guest. And then ano na ngayon, few days to go, mag-end na yung year. So feeling ko na baka hindi to mangyayari. Wala. Itong part, isa sa mga goals ko, hindi to mangyayari. So, yan guys. That's all. Thank you everyone for watching our podcast. Mag-plug ka ng, wala ka pang channel. Wala. Gumawa ka na, gawa tayo para meron kang, lagi ko dito na, please follow Kines. No, Facebook lang. I think malamang gud akong audience ka naman yun, ana. So, ano sa Facebook. Gagawa tayo. Pwede. Gawa natin yan. Sige, 2026 goals. Yes, dapat may goal ka din. Ako din may goal din ako sa 20. Pero, next episode na yun. Pag-iisip muna ako ng goal. Happy New Year, guys. New Year, bye!